Kasi ang lalabas kasi niya na hindi ka naman inuutusan at gumawa ka, parang nagmamagaling tayo. Diba? Parang ikaw na yung nasusunod, hindi na ang banal na ama. Kasi sa tingin mo maganda. Sa tingin mo tila may kabanalan. Pero ang tanong doon, ito ba ay kalooban at kagustuhan ng banal na ama? Or kagustuhan mo lang? So, yan po yung mga tanong na medyo mahirap sagutin. Okay. Sa paraan pa rin po ng pagsamba, maliban doon sa espiritu at katotohanan, nandun din yung paghahain natin, paghahandog. Sa paghahandog, kung sa lumang tipan, ang paghahandog ay sa pamamaraan ng mga hayop. Dito sa bagong tipan, ano naman ang pamamaraan ng paghandog? Roma 12:1. Sabi diyan, kaya nga mga kapatid, ipinamamali ko sa inyo. Para itong nagmamakaawa na siya, no? Alang-alang sa mga kahabagan ng Elohim na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Elohim, na siya ninyong katampatang pagsamba. So wala na ang mga hayop, no? Wala na yun, tapos na. Tinapos na ng Misaya nang ihandog niya ang ganyang ganang sariling katawan. So tayo din naman, dahil siya yung iniwan na halimbawa, yun din yung ating susundan. Kaya inutos dito na ang ating katawan ang ating gagawing haing buhay. Dapat daw itong katawan na ito, banal, kaaya-aya sa Elohim, na siya ang ninyong katampatang pagsamba. So, sa pamamaraan pa rin ng pagsamba, nagpupuri tayo. Nandun din yung pag-aawit. Kaya nga, sa pagpupulong natin, ang sabi dyan, may isa kayong awit, may isang aral, may isang pangunawa, may isang pagpapaliwanag. Ngayon, anong aral, anong pangunawa, at anong pagpapaliwanag ang dapat na magkaisa tayo? Saan dapat? Walang iba kundi sa turo ng Misaya. Ulitin ko, sister, hindi namin ito turo. Turo ito ng Misaya. Wala kami ditong salita. Wala ako ditong talatang isinulat. Wala ako ditong salitang idinagdag. Kundi ito ay pawang salita ng Misaya kung paano tayo dapat sumamba sa espiritu at katotohanan. Okay. So, kung tayo nga ay tayo ba ay nasa ilalim ng pananampalataya? Okay, kung tayo ay nasa ilalim ng pananampalataya, ano ang pahayag na sulatan? Hebro 11:1. Ito po ang sabi. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihiling tayo. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So kung tayo ay nasa pananampalataya. So ang tunay na pananampalataya at tunay na pananamba ay hindi nagnanais ng mga bagay na nakikita. Lalo na pangalan niya yan. Iniingatan niyang sobra ang kanyang pangalan kasi lubos itong makapangyarihan, dakila sa kapangyarihan, na siya mismo ang unang nag-ingat, pero tayo kung lalagay natin yan dyan, at may nagpintas, ano ba naman ay yung pinaniniwalaan ninyo yan, saan ninyo yan nakuha? Hindi ba yun ay paglapastangan sa kanyang pangalan? Kung hindi tayo naglagay yan, hindi yan malalapastangan. Maiingatan natin ngayon ang kanyang pangalan. May nagtanong niya sa akin, ano na yan, kakalingking na yan? Diba? So, pang-iinsulto yun sa pangalan ng Ama. Kung siya ay nag-iingat ng kanyang sariling pangalan, dapat din tayo pag-ingatan natin yung kanyang banal na pangalan kasi tayo ay nilikha lang niya. Para masunod natin yung sinasabi na binasa natin kanina na magkaroon tayo ng takot. Para ay masunod ninyo ang pautusan ng banal na Ama, magkaroon kayo ng takot. Eh kung wala
na yung takot na ibandera ang kanyang pangalan at salaulain ng tao, hindi ba tayo nagkakasala kaya? O hindi tayo magkasala? Na tayo yung naging sanhi kung bakit masalaula ang kanyang banal na pangalan. At ito ay iniingatan talaga ng mga saserdote noon. Maging ang Misaya, iningatan niya. Kung babasahin mo, sister, ang Bagong Tipan, ang Misaya, minsan lang niyang binanggit ang pangalan ng kanyang ama. Ano ang lagi niyang binabanggit? Ama, Elohim. Yan lang lagi. Aba. Unang siya ay malalagutan na ng hininga. Anong sinabi niya? Eli, Eli, lama sa baktani. Binanggit ba ang pangalan ng ama? Hindi. Ang binanggit lang niya ang titulo. Bakit ganon? Kasi iniingatan din niya na masalaula yung pangalan ng kanyang ama. So tayo ganon din. Kailangan natin pag-ingatan sa pamamaraan ng pagbibigkas, sa pamamaraan ng sa pagtuturo man yan. Pag-iingatan dapat natin yan. Hindi natin dapat babarabastahin yan. At ito ay nakaukit na sa ating puso. Kung yan ay nakaukit na, wala na sa tapyas na bato. So, kailangan natin na ipahayag ang katotohanan sa mga tao. Kaya ito pong ginagawa namin ay nagpapahayag lang naman kami ng aral ng Misaya. Hindi po namin ito aral. No? Aral ito ng Misaya. Ito yung gusto namin sa kanilang ipaintindi, pero nandun na, sarado na yung kanilang isipan. At naiintindihan naman namin yun. Kasi, ang rason nila, parang nawawalan na kami ng pagpapahalaga doon sa effort na ginawa ni Sir. Kasi ang rason ng Amerika, ibalik ang pangalan na ginawa ni Sir kasi siya naman ang gumawa ng simbahan. Diba? Siya ang nagpagod yan. So dahil ba nagpagod yung tao? Babaliwalain natin ang salita ng Elohim? Hindi na natin susundunin yung nakasulat para lang mapabulan yung tao? Sa paningin ko, hindi tama yun. Parang ang pinaparangalan na natin yung tao, hindi na ang Elohim. So which is wrong. So, mahirap man po sa amin yung kalagayan na yun na magkaiba ng pananaw. Pero maninindigan pa rin. Ako personally, maninindigan ako kung ano ang nakasulat. Kung ano ang aral ng Misaya, doon ako. Kasi ang sabi ng ama, ito ang sinasalita kong anak, siya ninyong pakinggan. Kung siya lang ang dapat pakinggan, hindi ako makikinig sa turo ng tao. Makikinig ako sa turo at aral ng Misaya na nakasulat. Kaya nga inuutusan ng tao. Saliksikin mo ang mga kasulatan. No? So, obligasyon ng bawat isa na saliksikin natin kasi anong sabi? Gawin mo ang sarili mo kaligtasan. So, hindi po tayo maililigtas ng kung sino, tayo ang gagawa ng sarili nating kaligtasan. Kagaya ng ginawa ng Misaya. Marami sa kanya ang yes, pero pinaglaban niya ang katotohanan, bagamat marami sa kanya ang kumukontra. So, ganun din po, itong kalagayan natin ngayon. Bagamat nakakalungkot, pero kailangan nating tanggapin. Alang-alang sa katotohanan na ipinapahayag ng Misaya sa atin. At hindi ko po ito kayang talikuran. At hindi ko rin kayang baliwalain. Alang-alang lang sa mga taong nauna. Oo, inamin ko ako nahuli. Pero naniniwala din ako sa sinasabi ng kasulatan. May mga nauunang nahuli, may mga nahuhuling nauunang. Ito ay kalooban ng banal na Ama. Dahil nga tayo ay tao, minsan nasasaktan tayo. Sabi nga, Sister Alma, siguro naman naniniwala kayo. Truth ba ay progressive? Dahan-dahan. Naniniwala ba kayo ang truth ba ay progressive? Dahan-dahan Hindi pinahayag. progressive, di ba? Okay. Tingnan po natin ang pamamaraan ng Ama sa Lumang Tipan. Siya ang gumawa ng kanyang pangalan. Di po ba? Isinulat niya saan? Sa tapyas na bato. At inilagay niya saan? Kabanalan. Ngayon sa Bagong Tipan, siya rin mismo ang sumulat ng kanyang kautusan at ng kanyang pangalan. Saan niya iniligay? Sa puso. Basahin po natin ang Hebreo chapter. Sabi ganito, Hebreo
Kung titignan niyo po ha, Hebreo chapter 8, verse 10. Ang sabi ay ganito, sapagkat ito ang pakikipagtipan aking gagawin sa sambayan ni Israel, pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ni Yahweh, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang puso ay aking isusulat ang mga ito. So, saan isinulat ng Amang Yahweh ngayon sa New Testament ang kanyang kautusan? Sa puso. Sa puso ng Tao. tao. Dahil ganina, sinasabi nila ang templo ngayon sa New Testament ay ano? Hindi na yung bato. Kundi ang templo ng Amang Yahweh ngayon sa New Testament ay Katawan. tao. Ano? Sinong sumulat? Mismo ang Amang Yahweh. Kasi hindi natin kayang isulat yung kautusan sa isip. Kung mismo ang Amang Yahweh ang gumawa, isinulat niya ang kanyang kautusan at isinulat niya ang banal na pangalan. So, ibig lang sabihin, kahit saan tayo pumunta, dala-dala ba natin ang banal na pangalan? Yes. Kaya sinabi ba ganyan doon sa babaeng Samaritana? Mulaan niya ngayon, hindi na ninyo sasambahin Bakit? sa bundok na yan at maging sa Jerusalem, sapagkat sasambahin ninyo sa lahat ng dako. Dapat. Kasi kung saan naroon tayo, yun yung templo, dala-dala natin. Yes. So, pwede tayong sumamba anytime. Kasi man na andito na ang templo, ang dakong banal na templo, ay dala-dala natin. At kung yan ay nakaukit na sa puso, bakit ka pagagawa? Kaya nga, ang katanungan namin, Sister Alma nararapat ba na ilagay ang banal na pangalan sa pulpito? Yan lang tanong doon nararapat ba na sa pulpito, doon tayo luluhod at magpapatira pa? So, ibig rin sabihin, may object na nakikita natin. Samantalang sabi nga doon sa Kwan, hinahanap ng Amang Yahweh ang mga sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. So, kung meron tayong object na nakikita at sinasabi nga, ginawa ko yan, ang katanungan doon, sino gumawa? Kung ang Ama ang gumawa niyan at ilagay niya na sa pulpito, wala na tayong pagtatalunan. Pero kung ang gumawa niyan ay tao at doon ipinapalod, pinapasamba, yun po ang nakakatakot. Kaya pinaparating rin namin, hindi sa ibig sabihin na o mahikayat ka namin, kundi mabuksan ang kaisipan natin kung ano ba talaga ang kalooban ng Amang Yahweh. Nararapat bang sambahin natin siya na nakikita natin sa titik? Or sasabihin natin sa sarili natin katuran, hindi naman yan. Kung baka sinasabi natin kanina, wala naman big deal sa akin yan kung may pangalan o wala. Pero ang big deal ay kanino? Sa Amang Yahweh. Tanungin natin, Amang Yahweh ba, ano bang gusto nyo? May pangalan bang nandiyan sa harap? O hindi? Okay. So, at isa pa rin, bakit hindi ito nalaman natin? Ano? Bakit ngayon lang siya? Kung kailan marami na dumating, ano? Paano? Dumating yung katotohanan. Ano ang sagot ng kasulatan? Sabi sa Ecclesiastes 3:1. Ito po yung sagot. Sabi dyan, sa bawat bagay ay may kapanahon. At panahon sa bawat panukala sa silong natin. Ito lang yung nakatakdang panahon para ipaalam yung katotohanan. Wala po tayo dito magagawa. Hindi natin mahadlangan ang kalooban ng banal. Ang gusto niyang ipaalam ay ipapaalam niya sa takdang panahon. Kagaya natin ngayon, baka sa darating na panahon may mahasumpungan pa tayong isa pang katotohanan. So kailangan laging ready ang mananampalataya, maging bukas ang puso at isipan sa pangunawa at sa pagbabago. Yes. Hindi porkit nakasanayan na natin, yun na yung tama. No? Na may mas itinatama tayo ng kasulatan. Kaya nga, wag lang tayong hihiwalay dito sa kasulatan. No? Mahirap pag hiwalay tayo sa kasulatan, kung ano ang makita at marinig natin, makukontento na tayo doon. Paano na ang utos na saliksikin mo ang mga kasulatan? Sa paglalayon anyan, masumpungan mo ang katotohanan. Hindi natin masusumpungan ang ganap na katotohanan kung malayo tayo lagi sa kasulatan. No? Kasi,
hindi natin maitatanggi na pwede kasi itong pumasok sa larawang inunuan yung ating pangalan na meron tayo sa maligaya. Kasi doon pa lang sa 10 punto sa Exodo 20, verse 4 and 5, sabi doon, huwag kayong gagawa ng mga larawang Inunuan. So, kung tayo ay pinagbabawal, yung pa masasabi natin hindi larawan yun? Gawa nga ng kamay yun, sister. Sabi, huwag kang gagawa. Gawa nga ng kamay yun. Huwag ka niyang ano sa mga gawa ng kamay na tao. Sa nakalimutan. Na hindi ako nalulugod sa mga gawa ng kamay na. So, hindi po siya sumasang-ayon. Tapos may narinig pa kami. Ang sabi ay, kung ayawan niya nila ng ganyan, hindi magpa-imprinta ka na lang. O kaya niya ay tarpaulin ka na lang. Tanong, sinasang-ayon lang ba ito ng kasulatan? Hindi din. Kahit anya sa tinta, ay hindi siya sumasang-ayon. Pero pinaglalaban nila yun. Pero ang kasulatan, kinukontra na sila, pero ayaw pa rin nila na intindihin. So, kaya, dahil nga ganon yung posisyon nila, ang kanilang paniniwala, ang kanilang pagkaunawa, ay nire-respeto namin sila. Kaya nga, pumayag kami doon sa usapan na pasok kami dyan, pero hindi kami luluhod. Pero hindi sila pumayag. Kailangan lumuhod kayo. Kasi ganito po ang sabi ni Brother Ed eh. Magkakasundo lang kayo pag kayo ay luluhod doon sa ginawa kong pangalan. So, ibig lang sabihin no, pinapaluhod tayo mismo sa gawa niya maraming pangalan. Eh, samantalang Amang Yahweh, hindi niya ginawa yun eh. Kundi itinago pa nga niya ang kanyang banal na pangalan upang hindi malapastangan. At kahit na ngayon sa New Testament, ang ginawa, nilagay ng Amang Yahweh ang banal na pangalan sa puso na natin eh. At sa isip. Hindi rin tao, wala siyang inutusan na tao, kundi siya rin mismo ang gumawa. Sinulat niya ang kanyang kautusan at ang kanyang banal na pangalan sa puso at isipan natin. Yun lang po ang aming kung bakit hindi na kami nagsisimba roon. Lalo yung nakita tayo doon nung last Saturday ba yun? Diba? Yung last Saturday ng revival. Nandoon kami, nandoon rin si Sister Imelda. Kaya usapan doon, kaya lang umalis na kayo kasi nag-usap-usap kami na yun na nga. Sabi ni Sister Imelda, ganito kila Brother Ed, huwag niyo masyado ng maigpit kung ayaw nilang lumuhod. Hayaan niyo, huwag sabihin, i-honor niyo yung gusto nila. Pero sabi nga nila, ay ayaw nila. Kailangan raw ay luluhod kami doon sa ginawa niyang inokit. Yun po ang nakakatakot roon. Dapat ba? Pero kung yun yung katanungan, kung ang gumawa talaga yun mismo ang ating Elohim, wala nang usap-usapan yung kailangan luluhod ka. Ang nangyari kasi ay by hook or by crook. Kasi sinabi lang kasi ng kasulatan, hindi ako... Dinaay pa implementation ng Sandilo. Sabagay ang Sandilo talaga by hook or by crook. Sisig makapagpiligo. Kaya po, ito yung ginagawa namin. Dumadalaw kami sa mga kapatid sa pananampalataya Para upang makita rin nila ang may presenta mo naman yun sa katayuan. Kasi, alam pa naman na biglang aalis na lang ng walang dahilan, di po ba? At kung ang dahilan naman ay mababaw, ay bakit hindi pagpapasensyahan? Kaya lang ang dahilan ay malalim at nakakatakot. At yun nga po, isa, siguro nga, hindi ko naman sa idinadown si Sister Sarah. Ako mismo sinabihan ni Sister Sarah na ang sabi niya, Brother Isi, kasi sabi kay Sister Lina, dapat kayong maghiwalay ni Brother Ed. Magkaiba ang inyong doktrina. So, ibig lang sabihin, no, hindi man ako umalis, magpipresenta man ako na, halimbawa magtuturo man ako, turo sa kautusan ng Amang Yahweh, hindi sila makikinig.
So, anong dahilan pa? Dapat ba akong manatili doon? O dapat ako umalis? Okay, bigay ko sa yung talata na nagsasabi na hindi ako tumatahan sa gawa ng mga kamay. Sabi dito sa gawa 7:48, bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng at sa ikalawang Korinto 5:1 ang sabi, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulo ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Elohim, bahay na hindi gawa ng kamay ng mga tao, walang hanggan sa sangkalangitan. So, hindi siya tumatahan sa bahay na gawa ng tao. Kasi nga, nandun dapat siya sa templo at ang templo doon ay tayo. Although sinabi niya na mag-ipon-ipon kayo. No? Na kaya naman tayo nagagawa ng bahay kulungan, hindi simbahan ha, bahay kulungan para masunod natin yung utos niya na huwag ninyong kalilimutan ang magpupulong o makipagpulungan. No? Kayo niya ay magpalakasan, magpaalalahan, mag-aralan kayo. At siyempre, doon na rin tayo magpupuri at magbabalik ng pasasalamat sa Kanya. So, kaya ngayon, sister, ay napilitan talaga kami. Wala kaming mga ibang choice kundi gumawa ng pulungan sa Talisay. Kasi nga, yung pronouncement nila sa dulo, kung ayaw ninyo sa may pangalan, humanap kayo ng mapupulungan ninyo. Saan Ano nangyari? kayo pupunta? Diba? Ikaw, so, lahat po yun ang galing sa kanilang salita. Wala sa aming nagbitaw ng salita na Ayaw na namin. hihiwalay. Kundi sa kanila. Pero tinanggap na namin yung lahat. At pinatawad na rin namin yung kanilang mga nasabi. No? At still, gumagawa pa rin kami ng paraan para magkaisa lahat. Nasa sa kanila na lang kung makikipag-isa pa sila o hindi na. Pero kami willing kami na makipag-isa. Hihintay lang ng signal, wala naman. Willing kami. Kaya gano'n na yun. Kasi wala naman na, wala. Kaya lang ang inaano namin ay hindi namin pwedeng itago yung katotohanan. Hindi pwede namin ilagay ang ilawan sa ilalim ng takalan o bigaan na hindi masilayan ang liwanag nito. Kaya kami ngayon, ito yung panahon na kami naman ay lalabas. Para maipahayag naman namin ang aral ng Misaya. Hindi po namin aral ha, aral ng Misaya. So, at ito nga yung napagkasundoan namin kahapon sa meeting na punta tayo,